Nanindigan ang Armed Forces of the Philippines o AFP na hindi sila makikisali sa mga aksyon na labag sa saligang batas sa harap ng panawagan na mag-withdraw sila ng suporta sa gobyerno. At iginit ng AFP na hindi sila makikisawsaw sa anumang usapin sa politika at mananatili pong profesional at tapat sa kanilang mandato. Nanawagan niya kagabi yung lead convener nitong United People's Initiative na si Retired General Romeo Pocis sa liderato ng PNP at ng AFP na mag-withdraw na ng suporta kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Pero iginiit ng AFP na hindi sila gagawa ng aksyon na labag sa batas. Isa pang pagkakamali na naman ito ni BBM. Nag-issue pa ng statement na sinasabing nagsisinungaling ang manang Aimee niya. Alam mo, hindi na ito si Bongbong eh. Dati naman ito, talagang love niya yung manang niya. Alam nyo, I know Aimee personally. Isang taon kami niyang seatmate sa UP College of Law. Lagi naman yan cheerful, di ba? Hanggang ngayon, smile-smile lang nga, tawa-tawa, kahit na tumitira ng, di ba? Insulto kay Tamba. Smiling. Alam nyo kagabi, dun sa Iglesia ni Cristo Rally, umiyak siya habang binabasa. At hindi lamang, yung speech niya, talagang binasa niya, sinulat niya, dinamdam niya yun. Umiiyak siya. Ang sabi niya, umuwi na tayo. Umuwi na tayo. Pagaling ka na. Kasi di ba nung nag-exile sila sa Hawaii, si Aimee naman ang nag-take care sa kanya eh. Di ba? Malay ba nun sa buhay? Ever since naman ito si Bongbong happy-go-lucky lang, kaya di ba isulat pa nga si Ferdinand Marcos na worried siya doon dahil he's lazy and has no purpose. Kaya kayo nagsasabing umarte lang si Aimee, wala kayo doon sa rally at hindi nyo siya kilala. Nilaglag na ni Sandro Marcos at F. Eliza Marcos si Martin Romualdez. Kurakot daw itong si Martin. Matagal na palang nilaglag ni Sandro at ni Liza Marcos itong si Martin, mga kabibig. Ito ang sinasabi ni Attorney Glenn Chong. Wala lang talaga nakinig kay Atty. Glenn Chong. Ay, matagal na palang sinabi ito. Nagbulag-bulagan o nagplastik-plastikan na lang itong si Sandro at si Lisa ba? Kasi itong si Martin at kaalyado nila. At maraming na mga, sabi pa ni Ezaldicon, maraming na kickback. Nako, maraming na-receive na pera, bilyones, dineliver sa kanilang bahay sa Forbes at saka sa Malacanang. Matagal na pala yan, mga kabibig. Grabe. Bilyones ang pera. Tapos sabi pa ng iba, wow, ang maleta galing SM. Natural, kung for example, bibili ka pa ba ng mamahaling maleta para lang lalagyan ng pera? It's still useless. Oo, isang madalian lang delivery ng pera, bibili ka ng mamahaling maleta. Doon ka lang sa murang maleta. In fact, ang importante doon ang laman ng maleta. Importante ba ang maleta? Hindi importante ang maleta. Ang importante ang laman ng maleta. Sabi ng iba, ay nako, edited yung photos ni Saldico na may mga maleta, yung maleta nasa SM lang yung mga mura lang yan. Natural, bibili sila ng mahaling maleta para lang sisidlan ng pera. Madali na namang i-deliver nila kanyo. After doon, deliver sa bangko. Ilagay, di ba sabi ni Magalong noon na sa mga kondominium nilagay ang mga pera nila. Diba? Ay, naku, huwag na nating pag-usapan tungkol sa maleta. Ang pag-usapan natin ang laman ng maleta na bilyones na kickback ng 25%. Diba? Pati maleta, gawin yung issue. Yung iba ba, bulag-bulagan pa rin, no?
Meron ng ebidensya. Remember itong si Bryce Hernandez or sino ba sa Alcantara. May mga photos na doon sa Congress hearing, may mga photos na naglantaran ang pera sa lamesa. Ngayon, Saldico, may picture ng mga maleta, madaming naman ng pera. O naku, Saldico, kung gusto mo talaga mang-partrino, sana may picture ka na binuksan yung maleta na may laman ang pera. Masabihin naman nila na ay gawa-gawa lang. Ang bilis naman mag-edit ni Saldico. Ay nako. Eto kabibig ha. Ito yung sinabi na Tony Glenn Chong tungkol sa paglaglag. Paglaglag ni Sandro Marcos at ni F. Eliza Marcos. Ito, hanapin natin ang video mga kabibig. Matagal na palang laglagan to. So it means napaplastik-plastikan lang sila. Of course. Naplastik-plastikan lang talaga yan. No? Si Martin, ay nako, Martin, ang kapal ng mukha mo, Martin. Sabi nga ng pamangkin mo, they are so corrupt and they don't even attempt to hide it. Ikaw yun eh. Ikaw yung sinasabi ni Sandro eh. Sino nagkwento sa akin? Ay, yung nanay mong butod. Ang nanay mong butod ang nagkwento sa akin. Sabi ni Sandro, who was working with Martin Romualdez office, they are so corrupt and they don't even attempt to hide it. Ikaw pala yun, Martin. At walang ibang naglaglag sa'yo kundi yung pamangkin mo. At then ikaw, nilaglag kayo ng pamangkin mo at nilaglag ni Lisa Marcos ikaw sa akin. Kaya alam ko. Ang dapat humarap talaga sa lahat ng ito, si Bongbong Marcos. Or better yet, iharap mo ang asawa mo kasi yan ang nagdidikta sa'yo. Yung asawa mong butod. Atty. Benjo, ano kung masasabi niyo ngayon sa ginagawa ng ICI? Instead na yung pinaka-main source ng tao na nandyan na dapat natin investigahan, ay hindi po nami-mention ang pangalan niya sa Senado. Sila takot na takot i-mention ang pangalan ng tao. Sino ba? Si Martin. Ay nako, Martin, ang kapal ng mukha mo, Martin. Sabi nga ng pamangkin mo, they are so corrupt and they don't even attempt to hide it. Ikaw yun eh. Ikaw yung sinasabi ni Sandro eh. Sino nagkwento sa akin? Ay, yung nanay mong butod. Ang nanay mong butod ang nagkwento sa akin. Sabi ni Sandro, who was working with Martin Romualdez office, they are so corrupt and they don't even attempt to hide it. Ikaw pala yun, Martin. At walang ibang naglaglag sa'yo kundi yung pamangkin mo. At then ikaw, nilaglag kayo ng pamangkin mo at nilaglag ni Lisa Marcos ikaw sa akin. Kaya alam ko. Tapos nilalabas ni President Marcos ngayon na hindi daw kasama sa listahan si Romualdez. Huwag niyo pong tawaging President si Marcos kasi hindi po siya Pangulo. Mandaraya po siya. Good. I have been consistent about that. I do not call Marcos President, Mr. Marcos Jr. That's all he deserves. At hindi ko tatawagin Pangulo yan kasi mandaraya yan. And I stand by my accusations. Ni Senator Lacson, magte-testify si Zaldico by Zoom. Bakit mo noon payag ka mag-Zoom? Ngayon lumabas sa TV, magpadala sarili ng video, ngayon wala nang probative value. Senator, you have to be consistent. Even the rules of court now, in court now, we are allowed to do Zoom. For example, ako, PWD ako, testify ako. I don't have to go out to my house, or let's say the witness is abroad. Pero mga requirements lang yun na to verify identity, etc., etc. Pero ina-allow na yan ngayon ng court. Yung video conferencing ng testigo ka sa court. Bakit hindi allowed sa Senado? In fact, allowed nga. Kasi kaya ka nga si Senator Lacson nagsabi na izo-zoom testimony si Saldico. Ngayon lumabas si Saldico na nagdala siya ng perang katakot-takot na pera sa kilometrong pera kay BBM at kay Romualdez, wala na probative value. Kasi lahat naman po kayo, maalam naman kayo. Hindi man basta-basta maniwala kayo di ba? Kailangan may ebidensya, may basihan kayo Sasabi nga, walang, totoo ba sinasabi ni Saldico? Ang sinabi ko, the probability that he is telling the truth is high. Because he is privy to these private conversations. Because itong si Romualdez will not say what the president wants, the president gets, kung hindi totoo. Hindi ba? At tingnan nyo, ititrace nyo na late na yung insertion niya. Tapos na yung napasa na sa House. Yung budget, yung NEP. Tsaka si Bongbong nag-order ng 100. Bakit sila lang? Ako wala. Hindi pwede yan. Martin, 100 billion sa akin din. Papagawa ko yung kung ano-ano basta 25% sa akin. Talaga BBM, masyado ka. Pag ako na presidente,
ito na nga ang sinasabi ng idol ko na si Miriam Defensor Santiago. Ako'y sasabihin ko agad sa first flag ceremony, pag hindi ako kikita, walang kikita. Yan. Kaya ako magpresidente. Okay. Patok yang walang kikita pag hindi ako kikita. Sabi ni